at paunang umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba Panginoon at sa aming buhay nawang. Panginoon, ikaw ang maghaling. Hallelujah. Maraming salamat. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa diyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluluhan ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka. Magpakailanman
tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nagpapantay sa kabutihan mo. Ang alam mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin, Ama. O Diyos, wala nagpapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagpapagod, Diyos ka sa amin. Tangis ang dilan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maraming ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Amin, Ama. Amin, Ama. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Panginoon, nananatili kang Panginoon sa lahat ng oras, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang papurihan nawa sa buhay namin at gawin mo kagamit-gamit, Panginoon, upang maparangalan ka, Panginoon. Hallelujah. Lubugin po kami, Panginoon, ng ibanang na presensya, Lord, sa gabi nito ng pananambahan sa iyo. Purihin ka, Panginoon, purihin ka sa habang panahon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. 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 Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Para naman po sa ating mga announcements. Meeting service po next Thursday and prayer meeting. Ang ating pong speaker, Brother Ray Acosta. Ang ating worship leader, Brother Reynan Losada. Ang ating naman pong testimony, Brother Albert Jacinto. Ang usher naman po natin, Brother Ray Losada. Sa Sunday service naman po, February 23 po, ang ating pong speaker, Pastor Manny Castro. Ang yung worship leader po, ang iyong lingkod. Tithes and offering encouragement po, Brother Michael Mendoza. Ang ating pong usher, Brother Albert Jacinto. At ang ating flower sponsor, Brother Boy Adriano.
IRM San Isidro Sunday Service po sa Sunday. After ng ating Sunday service, 2 p.m. po, magkita-kita tayo. Speaker po natin, Sister Susan Lozada, ang worship leader pang inyong lingkod. Aita Community Mission, IRM Ministries Montalban, Aita Community Mission, every Saturday po ito at 8 a.m. Ayan, meron po tayong Kids Saturday class at kasunod po nito ang Adult Worship Service at nandiyan po natin lahat ng kapisanan na makilaw. Magandang gabi po sa ating pong lahat. This coming Saturday po ay kami po ay nasa Pampanga po ni Pastor. So, Friday po ng gabi hanggang Saturday until Sunday in the morning, madaling araw po kami ay babalik na ulit para po magampanan yung gawain po na Sunday. Kasi yung Sunday po na yun, so service and then practice po ng sa liturgy, arts and music po para sa para po sa anniversary So I hope na ito po ay inyo pong suportahan kahit wala po kami ni Pastor Manny. Let us continue sapagkat ito po ay binigay ng Panginoon and kailangan po tuloy-tuloy po tayo rito. And even the San Isidro, kasi alam ko Sunday in the afternoon, hindi kami makakasama rito. Ang Pastor Manny po ay nakagat ng pusa. Kaya, wait lang po, akit na po yun. Nakagat po siya ng pusa ni nanay. So, kanina, tumugo. Pag uwi ko, yun. So, kailangan po na, yun po sama niyo po kami sa prayer. Mukhang nagkakasunod-sunod po yung po namin. Ngayon naman pusa naman. Sabi ko, Lord. Okay, so mamaya po akit po siya dito. Lang. Dahil kanina medyo tumugo yung kanyang naramdaman daw niya yung ngipin ng pusa. So pagdating ko, doon na siya, nagbigay lang siya ng pagkain ng aso. Ni nanay. Kaya sabi ko nga, wag nang total naman, pinapakain naman niya ni nanay. Siguro akala ng pusa sa kanya yung pagkain. Naghabulan daw. Iniiwasan naman niya, pero ayun, nakagat pa rin siya. Anyway, so ganun po pakisama po kami sa prayer and also ito pong Aita Community. Ito po ay lagi ko pong nire-remind sa inyo, let us support all kapisanan. So, hindi lamang po CE department po ito. I hope that all kapisanan will participate and contribute sa ating pong, most especially all the leaders po ng kapisanan. We need your help. Kasi hindi rin po namin, katulad yan, biglaan po ang uwi sa Pampanga. Hindi po natin, kumbaga, hindi naman po naka-schedule to, pero we need to, kailangan po namin talaga magpunta po roon. Anyway, yun lamang po, and ang service po kasi iba po din po ang turo sa bata. We cannot merge those, kumbaga hindi natin pwedeng i-merge yun. Kasi, para pumasanay po sila that Saturday, we have a Saturday service and yung mga bata, ito po ay parang kumbaga Sunday school. So, ganun. Pero Saturday natin ginagawa. Yun po, kasi kailangan po natin sanayin po yung mga tao po roon na po sila, masanay sa ganoong setup. Yun po yung aking hiling na ito po ay ituloy-tuloy nyo lamang po. Even wala po kami ni Pastor, And then also, na lang po na kami po ay kailangan. Kasi kailangan din po, inform din po natin sila na kung ba't panigurado nahanap po kami roon. And even sa San Isidro. Po natin na may mga ginaganap po kami na katulad sa San Isidro. Wala po kami, so kailangan pong gumanap ni Pastor hindi kasi kami pwedeng wala din doon Actually, 3 practicean pa dahil netong Saturday, netong Sunday, di ba walang practice? Oo, walang practice no Sunday. So, 3 practice na lang, imagine, anniversary na po. March na magma-March na po. So yun po, salamat po sa Panginoon. At ituloy-tuloy lang po natin lahat ng mission kasi yan ay binigay ni God
So, accountable po tayo dito. We need to go and go ye and make disciples of all nations. Dito po, lalo na po dito sa Montalban, San Rafael, and San Isidro. Kasi kabuuan na yan ng Montalban. So, yun lamang po. God bless po sa atin. Salamat po sa Panginoon. At ito naman po ang ating Dawn Watch po or our morning prayer gathering ay namove po ng isang week lang. So, ito po gaganapin sa March 1 na po. I believe. Dahil na po, wala ang ating worker at para makasama po ang ating worker. Sa March 1 po, mamumove siya at 5 a.m. po. At para naman po sa ating testimony, naanya ko po dito sa harapan ng ating Sister Maricar Patricia. So yun, maraming pong salamat sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya po. Bagamat busy po, talagang busy talaga. Pero andun pa rin yung pag-iingat, yung pag-guide ng Lord dun sa mga bagay na ginagawa po namin sa trabaho man po o sa family po. And then yung mga blessings naman po is yun, lubos na pinagpapasalamat. And then yung amin pong tatay, lubos ko pong pinagpapasalamat. Salamat din po sa mga prayer po ninyo. Yung akala namin kidney na, yung talagang sobrang gagastos po kami kasi bato po iyon, di po pag kidney po ang pinag-uusapan, parang ang magastos sobra-sobra yung gastos, pero ganun pa man, may sakit pa rin, pero alam po namin, naniniwala po ako na pagagalingin po siya ng Lord dun sa kanya pong sakit. Hindi po talaga siya sakitin po, pero yun nga yung bukol, pero yun, salamat po kami na hindi po siya sumasakit, pero need pa rin po siyang operahan. Malaki po kasi ang aking tatay, kaya medyo kailangan pa po niyang magpapayat para matanggal po yung kanyang bukol po. Yung dito kasi lumabas sa may pusod kaya lumalaki yung pusod niya na apektuhan dahil dun sa bukol na lumutang po dito. Pero yun, ma-operahan naman. Opo. Parang ganun po. Pero kakayanin naman po. Yan. Salamat po sa Panginoon dun sa mga bagay na ginagawa niya. Salamat. Salamat po at pag-pray din natin yung mga kapatiran natin, especially yung mga worker natin ng ating Pastora Myla, Pastor Manny. Mamaya paalalahanan po natin ang isa't isa. Panalangin din po natin si Jacqueline Salazar na malignant kasi yung kanyang sa breast. So, meron kasi kaming GC sa district, intercessory lang doon. Medyo yung mga worker natin ngayong taon parang sila napagtagumpayan na kay Jack Myers, ito naman kay Jack Lee. Bugbugin po natin ang panalangin pati ang ating Jack LB, mga district worker natin. Ayan, at siyempre ating kapatiran. I-share ko na rin kasi nakausap ko si Christian. Ganun kasi pag namimiss mo yung tao, parang naluluha ka, pero iniwasan ko maluha. Kaya pag-pray din natin si Jewel kasi lumalala ang kanyang pancreas na mamaga, kaya pala sumasakit. Sabi ko, naoperahan na, bakit sumasakit pa? Yung pancreas niya na mamaga, may mga follow-up check-up din siyang tinutugunan. So, panalangin po natin mamaya. At ngayon naman po, ihanda natin ang ating puso't isipan para sa salita ng ating Panginoon, ang pangunguna po ng ating masipag na LCC, ang tagaluto na, taga-isip ng at syempre, congratulations po, purihin ang Panginoon sa matagumpay na CalCap and YMO Fellowship sa pangunguna po ng ating Sister Susan Masana. Okay, maraming salamat, Jane. Alam na this, basta ikaw yung So, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat din po sa mga pag-iingat po ng Panginoon sa amin, sa mga biyaya po na pinagkakaloob sa amin, na mga ilang araw na po akong nag-iisip ng i-message ko po. Sabi ko, ano kaya? Kasi may isa akong nagawa. Parang hindi mapasok-pasok sa isipan ko.
Palitan ko na kaya. So ito po ang sa akin ng Panginoon. Matatagpuan po natin dito. Ito po ay napaka-familiar na po sa atin. Dito po sa Mateo 22, 34 po hanggang 38 po. Tayo po ay tumayo upang galang ang pagsalita, ang salita ng Panginoon. Sabi po rito, nagtipon, chapter 22, verses 34 hanggang 38. Sabi po rito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila sa dalubhasa sa kautosan ito. Ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng katuruan ng mga propeta. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Marami pong salamat sa karunungan, Lord, na pinagkaloob mo po sa akin upang muli, Panginoon, magbahagi, Lord, na yung mga salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na puspusin mo po ako na yung banal na espiritu. Pumasok ka po sa akin, Panginoon, turuan mo po ako, Panginoon, na hindi po nila makita, kundi ikaw ang makita, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming napapag-aralan, Lord, ay may sabuhay po namin, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ngayong gabi na si Tetay, Lord, ay hindi po magandang kanyang pakiramdam, kaya hindi po nakagalo, Panginoon. Lord, hipuin mo po siya, Panginoon, ng mapagpalang kamay upang ibalik mo po, Lord, ang kanyang lakas, Panginoon, upang makapasok siya bukas, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So makakaupo na po ang lahat. Sabi po dito sa ating binasa, ang buwan po ng Pebrero ay, di po ba ang sabi nila, love month. Love is in the air. Umabot pa tayo ng Pebrero kaya sabi ko nga, akala ko March pa yung sabi ni Enan. Sabi ko, February pa lang. Kasi alam ko talaga March. Kaya nung sinabi niya, nung nag-isip na agad ako ng tungkol sa love. So, sabi pa nga ng iba, love is in the air nga. Pero tayong mga mananampalataya ay araw-araw may pag-ibig. Amen po. Sabi po sa talatang binasa natin sa verse 33, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. So ang tanong po, paano nga ba natin may papakita sa ating Diyos ang pag-ibig natin? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay loving God, loving people. Sa dalawang bagay lamang po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Una po, ang loving God, ang pag-ibig natin sa Diyos, ay paano natin may papakita sa Kanya. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay may kagimat na pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang pagsakripisyo po, yung mga panahon natin, yung oras natin na kaya nating ibigay sa Kanya. Yung mga tinatangkilik natin, yung mga pagsasakripisyo natin sa Kanyang magagawain, kasama pati minsan kasama pati bulsa natin. Yun nga po, yung pagpupunta sa Aita,
Yun nga, pag wala si pastor, si kuya rin yung yung driver. Kaya, nagbibigay si ng panggas daw may budget. So, hindi na. So, isa na rin yun sa pananampalataya mo. Kung mahal mo ang Panginoon, handa ka talagang magsakripisyo. Ibigay mo ang lahat. Huwag ka nang puro tanggap ng bayad. So, doon po natin may papakita ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang tanong po, do we love God? Mahal nga ba natin siya? Sa buhay natin mananampalataya, kahit may mga times na napapagod na tayo, ayaw mong umattend sa kanyang gawain, hindi mo na mafe-feel ang kanyang, hindi mo na mafe-feel ang mga pag-devotion. Pero babangon at babangon ka pa rin dahil mahal mo ang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, ay gagawin mo dahil mahal mo ang Panginoon. Ang pag-ibig ay may kaagibat yan ng sacrifices. Dahil ang Diyos ay nagsakripisyo rin para sa atin. Are you willing to suffer for what you love? Willing ba tayo mag-sacrifice alang-ala sa ating Panginoong Hesus? Alang-ala sa mga pag-ibig na ito. Ang Panginoong Hesus po ay nagsakripisyo sa atin dahil mahal niya tayo. Siya ay namatay para sa atin dahil mahal niya tayo. Kapag may problema ka, nawawala ka na sa church. Nakaranas ka ng pagsubok, nawala ka na sa ministry mo. Kapag mahal mo si Lord, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan sa kabila ng mga kadahilanan ito, ang lahat ng ito. Sinabi mong, Lord, I love you. I love you, Lord. Instead of saying, I love you, English yun, Lord, show Him how much you love Him. Pwedeng sabihin, mahal mo ako, pero hanggang saan ang iyong pagmamahal sa ating Panginoon? Kailangan may kasamang pagsakripisyo kahit anumang mangyari sa iyo. Kailangan magpatuloy ka. There can be no progress, no achievement without sacrifice. And a man's worldly success will be in the measure that he sacrifices. Sabi po ni James Allen. Kaya mga kapatid, yung mga ginagawa natin para sa ating Panginoon ay may sacrifices yun. Yun lang ngayon, yung pagtanong natin ngayon, imbis na manood ko na lang ng teleserye, pupunta ka sa gawain niya. Hindi po, amen po ba? Sinakripisyo mo na si Lolong ba yun? Pero ngayon, salamat sa Panginoon dahil wala na po akong inaabangan, wala na po akong sinusubaybayan. So, kahit saan ako magpunta sa gawain ng Panginoon, hindi na ako nag-aalala na, ano na kayo nangyari kay ganito, ganon. So, salamat po sa Panginoon, naalis na po yung ko. Hindi na po ako dramatic ngayon. So, paano mo masusukat ang pag-ibig mo sa Diyos? Yung handa mong i-give up ang lahat. So, yun nga po sinasabi ko. Lahat-lahat. Para sa ikabubuti ng iyong buhay. Aanin mo ang lahat ng ito kung hindi mo mahihit ang the greatest commandment. Yun ay yung love. Kung wala kang pag-ibig sa puso mo, sabi nga sa ating talatang pinag-aaralan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Buong puso, mga kapatid. Kumusta po ang mga puso natin? Tumitibok po ba para sa ating Panginoon? Kapag ayos ang puso mo, hindi ka agad magrereklamo. Pero kung hindi ayos ang puso mo, ang dali-daling magreklamo. Doon po nag-aaris yung mga problema. Nawawala ka na sa church, nawawala ka na sa ministry mo, nawawalan ka na ng gana. Kapag usapang pag-ibig, puso po ang involved dyan. Tama ba yun dyan? So, may kusa kang pumunta sa kanyang gawain. Hindi po yan sa apilitan. Buong puso po yan.
Nais ng Lord ng buong puso natin siyang sambahin. God is longing for our passionate worship. Iba ang nagagawa ng may pagmamahal. Amen po. Ang Diyos ay nag-sacrifice din para sa atin because He is passionate in love for us. Number 2 po, loving people, yung pagmamahal din po natin sa mga tao. Yung kanina po ay may pagsasakripisyo sa paglilingkod sa ating Diyos. Sa mga tao po ay meron din pagtitiis at pagsasacrifice. Sa isang magulang ay may pagsasakripisyo rin sa kanilang mga anak. They can sacrifice their children. Gagawin din nila ang lahat, mapabuti lamang ang kanilang mga anak. Babangon sila ng madaling araw, papasok sa trabaho, matugunan lamang ang mga pangangailangan nila. Handa silang magtiis anumang hirap. May kasabihan nga po, na isusubo na lang daw ng magulang ay ibibigay pa sa anak. Amen po mga magulang. Ang lahat ng ito ay ginagawa nila dahil mahal nila ang kanilang pamilya. Sa mga mag-asawa naman po, kaway-kaway po yung mga may asawa dyan. Sa mga mag-asawa, ay meron din pong mga sacrifices na nangyayari sa kanilang buhay. Aminin man natin po, hindi, ay totoo po yun. Nung bago pa lamang si Mister, ay mabait siya. Hindi ko po nilalahat. Mabait siya. Nanunuyo, nauutusan, nakikinig, sumusunod ng mga utos ni Mrs. Nang lumipas ang panahon, ay may nabago na. Sila ay nagiging bingina, bulag, na hindi na sumusunod. May sarili na silang mundo. Tumaan nga yung Hearts Day, Valentine's nga yung iba kung tawagin sa ating Hearts Day. Di man lang naalala magbigay ng mga regalo. Yung iba bumalik na sa vision niya na hindi ko naman hindi ko po ito nilalahat po. Nabanggit ko na po kanina. Pero anong gagawin ni Mrs.? Degma lang, nagtiis na lang siya. Dahil mahal niya ang asawa niya. Sinakripisyon na lang yung kanyang pagnanais na makatanggap ng regalo. Unawain mo na lamang siya, handa kang magsakripisyo kung ginagabi man siya ng uwi. Kailangan yakapin natin ang lahat-lahat ng mga ginagawa dahil mahal natin kahit sino pa man siya dahil asawa na natin siya. Sabi nga po sa pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal din yung sarili. Nung ginagawa ko dito, parang kakarinig ako dito. So talagang, buong puso ko talaga sinasabi, na galing talaga sa puso ko Yun nga po, sabi sa pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mahal natin si Lord, kaya mahalin din natin ang taong hindi kaibig-ibig. Walang excuses po yun. Kahit napakiramdam mo, naiinis ka na sa mga ginagawa niya, you're still passionate with one another. Ako nga po, ito na po, totoo na po to. Ako nga po, wala man lang akong natanggap na chocolate and roses. Utang daw po, utang mo na. Chocolate and roses from Kuya Ray. But still, happy pa rin po ako. Kasi, hindi
Hindi siya showy. Hindi niya pinapakita. Hindi niya kasi nakasanayan yung bigay-bigay. Ang nakasanayan niya po, sasabihin niya lang sa akin, lilipos din yan. Lilipos. Kaya, puro okay na lang sa akin. Okay, sige. Oo. Pero hindi po yun natutumbasan ng kahit anong material o pera o anumang bagay. No price. Pero mahalaga. Parang si ano yun. Mahalaga pa rin siya sa akin. Dahil asawa ko siya. Mahal ko siya. Di ba? So, yun sana ba tayo? Yun nga yun. Yun nga, kahit anong material, dahil mahalaga siya sa aking puso. Sabi nga po doon sa Deuteronomy 6, chapter 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So ayun po, bilang pangwakas po, sikapin natin na mahalin ang Diyos, huwag tayo mag-alinlangan. Dapat nating ibalik ang mga pagsasakripisyo niya sa atin. Anumang sitwasyon ang mga nararanasan natin, huwag tayong sumuko. Gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin, na ang tingin mo ay hindi sila kaibig-ibig. Ay pakikisamahan din natin, mahalin din natin ang mga taong ito, dahil yun ang pangalawang utos ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, sa natapos naming mensahe. Nawa, Panginoon, na turuan mo po kaming magmahal, Panginoon, na kahit anumang mangyari, Panginoon, ay hindi po kami gigit up, Panginoon. Handa po kaming magtiis, magsakripisyo, Panginoon, alang-ala sa iyo pagmamahal, Panginoon, dahil Ikaw po, Lord, ang unang nagmahal sa amin. Ikaw po, Lord, ang nagsakripisyo po sa amin. Doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami tubusin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Lord, nawa, Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, na ganun din po, Panginoon, ang maibalik namin sa iyo, Panginoon. At sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, na hindi po kami namimili, Panginoon, ng mga taong pakikisamahan po namin. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, ng kahit sino man tao, Panginoon, ay handa kaming mahalin. Turuan, Panginoon, pakisamahan, Panginoon, dahil ang utos mo, Lord, ay ibigin namin, Panginoon, ang aming kapwa, gaya ng aming sarili. Panginoon, maraming mong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day po sa ating lahat. Related Happy Hearts Day. Ayan. Sige po, at ngayon naman po ay dadako tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po ng ating Sister Laorne Acosta. Po, tayo po ay manalangin. Panginoon,
nasa iyong harapan ang mga kaloob ng aking mga kapatid mula sa kanilang mga hanap buhay, mga trabaho. Pray Lord na ang mga nagkaloob ay pagpalain mo, ganun din Panginoon, yung walang kakayahan na magkaloob, ikaw Panginoon ang mag-supply ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. At patuloy na ang mga handog na ito ay magamit upang ang iyong salita ay magpumalat Panginoon dito sa bayan ng Talban. Ito po aming dalangin sa patamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng Panginoon sa gabing ito at tayo po ay muling aawit sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa aming natapos na gawain sa isang malayang pagpupuri at pagsamba sa iyo po mga salita, Lord, na aming napakinggan. At dalangin ko po, Panginoon, ikaw patuloy na magpala sa iyo po mga anak. Idinadalangin ko po, Lord, na ang iyong pag-ibig ang patuloy na pagyamanin mo po sa aming puso, sa aming buhay. Ibigin ka namin, Panginoon, ng lubusan at ibigin din namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Lord, dalangin ko po ang patuloy, Lord, na paggabay mo po, patuloy na pag-iingat, Lord, na aming maranasan. Dinadalangin ko po, Lord, na patuloy mo pong bigyan kami ng sigasig sa larangan, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, at gayon din po sa pagdalo sa mga gawain. Pagpalaan mo po, Lord, ang buhay ng aking mga kapatid, ang iyong pagkaling, ang iyong pagsama, ang iyong pagpatnubay, ang iyong pagpapalago sa pananampalataya ng bawat isa ay maranasan. At ikaw ang Diyos na patuloy na sumubaybay, manguna, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw rin po, Lord, na mag-ingat sa amin sa mundong ito na aming ginagalawan, sa impluwensya ng mundo, sa mga gawa ng mundo, Panginoon. Patuloy mo po kaming, Lord, protektahan, gabayan, at Lord, sa landasin ng katwiran, Panginoon, ng kabanalan, ay doon mo kami panatilihin na magamit mo po aming buhay na makapagbigay ng kapurihan at kalwalhatian po sa iyo.
Lord, sa gabi pong ito, sa pagtataas ko po na aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong mayamang pasbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating mananasan, ang pagliligtas sa ating Panginoong Yesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya kay na rin, ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat, mula ngayon sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shines upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Batiin po natin ang bawat isa.